JP, paano gagamitin ng MMDA ang drone at monitoring sa mga body-worn cameras para dito sa SONA? Ng mga MMDA personnel sa loob ng kanilang mobile command center na nandito ngayon sa harap ng Sandigan Bayan. At ginagamit nga yan para ma-monitor yung sitwasyon ng traffic dito sa may area ng Commonwealth Avenue at sa may bahagi ng IGP Road at yung paligid ng Batasang Pambansa Complex. Kaninang umaga ay inilunsad nga ng MMDA itong kanilang bagong mobile command center. Nakaset up ito ngayon sa ibaba ng footbridge sa Sandigan Bayan para sa monitoring sa sitwasyon ng traffic sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, gagamit sila ng drone bilang bahagi ng monitoring. Yan pong drone na yan ay may camera na nakikita po dito sa ating command center yung video feed. Bukod dito, nakikita din sa mobile command center yung feed ng mga body-worn cameras na nakasuot sa mga MMDA personnel na nakadeploy para sa SONA. Gayun din yung 8 deployable camera na ikinakabit sa mga roving na sasakyan. Ang importansya po nito, mapapadala po natin malapit sa lugar ng insidente. Tulad ngayon, SONA ng Pangulo, nailapit po natin ito sa Batasan kung saan gaganapin yung SONA para po yung mga incident commanders, yung mga kapulisan na nasa ground, mas madali po ma-relay yung instructions dahil mas malapit po sa insidente. Ayon pa kay Chairman Artes, kapag may insidenteng nangyari, pwedeng dito na rin magpulong sa mobile command center ang mga otoridad. Meron na rin ditong radyo para sa agarang dispatchment ng mga personnel na nasa ground. Ela, sa ngayon, itong nasa likod ko yung mismong mobile command center ng MMDA at kasalukuyan nilang iminomonitor yung traffic sa Commonwealth Avenue, pati yung pwesto ng mga rallyista. Doon sa kanilang monitoring kanina sa screen, mga bandang alas 11, ay moderate pa yung sitwasyon ng traffic sa IBP Road, pati sa Commonwealth Avenue. Nagkakaroon lang ng bahagyang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan kapag papalapit na yung mga motorista dito sa area ng Sandigan dahil dito na nakalagay yung mga sasakyan ng mga otoridad, pati yung pro-PBBM na setup para dun sa kanilang programa at nasa 2 lane yung occupied nung parking na yan na pinaparadahan ng mga sasakyan, pati yung stage ng pro-PBBM. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.